Umalag na. Nako mga kabayan, BP Sara panalo na. PBBM, Claire Castro, puro bangag. Ayan mga karibin natin patungkol po riyan ang ating alamin. At bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po sanang lahat mga kabayan, sa mga di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At ito na nga, simulan na po natin to mga kabayan. So ito mga karibin natin, simulan po natin ang ating balitaan. Nako, eto. Nagpamalas na naman po ng kanyang kabangagan. Itong si President Bongbong Marcos Jr. Sabi po dito mga kabayan, PBBM, planong payamanin pa ang bansa bago matapos ang kanyang termino. Biruin nyo yan Payayamanin pa ni President Bongbong Marcos Jr. ang ating bansa bago po matapos ang kanyang termino. Baka payamanin sa utang, di ba? Yun pong naiisip ko, yan po ang agad na naisip ko nung sinabing payayamanin Kasi habang si Marcos po ang ating presidente, payaman po ng payaman ang Pilipinas sa mga kababayan. Kaso nga lang ay sa utang, Sa utang po ang naging komento po ng ating mga kababayan, eto. Dictador of the Philippines of his graceful exit. Red carpet for you and deserve mo. Ayan This is a good news if ever happens. Okay? Ano daw ang bago matapos sa kanyang pag-impyerno? I think na ay typo error. Basin planong payamanin pa ang bulsa. Oo nga no? Baka bulsa nila ang gusto nilang payamanin mga kababayan. Tama talaga ito si Rivera Kutamora. Tama yung komento mo bro. This guy is really out of his mind. Sa kabangagan. Kaya nga sabi ko nagpamalas na naman po ng kaanohan to kwentong bangag na naman to. Opo. You're very very correct. Boboy Plaza, mga kababayan. Palakpakan natin. Kayo mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dito sa gustong ako natatawa lang ako dito planong payamanin pa ang bansa bago matapos ang kanyang termino. PBBM. Nako po mga kababayan. Okay. Ito pa, pasadahan din po natin ang balitang ito mga karibin natin 2 hours ago mula po sa balita. Ito gusto kong magbigay talaga dito ng opinion Ito mga karibinan. Sabi po dito, notarized affidavit ni Ramil Madriaga inihain na sa ombudsman. Okay? Isinumiti na ng legal counsel ng nagpakilalang si Ramil Madriaga ang notarized affidavit nito sa Office of the Ombudsman kaugnay sa panawagan nilang aksyonan ng nasabing tanggapan ang mga isiniwalat ng tumatayong testigo laban kay BP Sara Duterte. Ito ang tanong ko dito. Ito po ang opinion ko mga karibin natin, at malamang paras po tayo ng iniisip, Hindi nyo ba questionin yung nagnotaryo? Diyan sa affidavit na yan? What I'm trying to point out ay talaga bang sigurado kayong pirma rin yan ng abogado na nagnotarize sa affidavit na yan? Diba? Gaya po ng pag-criticize ninyo, gaya po ng pagbusisi ninyo sa affidavit na pinapirmahan ni Sergeant Orly Gutesa doon po sa notary public. Okay? Tingnan nyo naman yung notaryo yan mga kababayan, baka mamaya kung sino-sino lang ang pumirma dyan. Diba? Total para maging patas lang, di ba? Kaya maging fair and just, kaya Sergeant Orly Gutesa, mga kababayan. So, pinagmamalaki po nila na notaryado na yung affidavit ni Ramil Madriaga, mga kababayan. Ang tanong, baka hindi rin pirma niya yan, di ba? Hindi pirma ng abogado yan. Ipakita nyo, Ipakita nyo sa taong bayan para masabing, oo nga, notaryado na ito. Di ba? Baka masilip pa yan ni Senator Ping Lacson. Alam nyo naman sa Senator Ping Lacson, di ba? Mabilis po ang mata niyan
pagdating po sa mga notaryo-notaryo. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan din po natin to. Eto, pumalag na si Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, no? Pumalag sa plunder. Eto, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaction to mga karibi natin. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa mga isinampang reklamo laban sa kanya, kabilang ang plunder. Pagtatakip lang daw ito sa nangyayaring nakawan sa kaban ng bayan. Totoo. Yan ang express report ni JC Totoo naman di ba? Totoo naman po mga kababayan, ito ay pagtatakip lamang para hindi na po mapag-usapan yung flood control scam nila, yung flood control scandal. No, kasi papalapit na po sa ugat ng lahat ng ito. Actually, nandun na talaga sa ugat hindi lang nahukay masyado. Kasi nga, tinatabunan na naman na mga isyong pinupukol nila kay Vice President Sara Duterte. Diba? Nandun na no? Sinabi na ni Saldico pero eto gumagawa po sila ng pangtahob, no? Eto, pakinggan po natin. Cosico. Isa na namang fishing expedition. Ganyan ang nilarawan ni Vice President Sara Duterte ang patong-patong na reklamo kabilang ang plunder na isinampa laban sa kanya at 15 pang opisyal ng OVP at DepEd kahapon ng mga civil society leaders sa Office of the Ombudsman. Nag-ugat yan sa mali o manong paggamit na kabuuang 612.5 million pesos na halaga ng So grabe no, mayroon pong kay Madriaga, mayroon pong dito sa mga pare, kay Shelo Magno, no? Aray ko po, sunod-sunod ang inyong mga pag-atake na napaghahalataan na po kayo confidential funds. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na hindi ito ang unang pagkakataong hinanapan umano siya ng butas. Ginawa na rin daw yan noon sa pagdinig ng kamera. Ipinunto rin ng bise ang umano'y pamimigay ng budget allocation sa mga kongresista para siya ipa-impeach. Hinikayat ni VP Sara ang publiko na maging mapanuri at huwag basta magpapadala sa anyang mga paninira. Pagtatakip lang daw ito ng nakawan sa kaban ng bayan. Giit naman ni mamamayang Liberal Party List Congressman Laila de Lima sa dami ng mga ebidensya paano raw ito magiging fishing expedition. Naniniwala pa ba kayo dito? Naniniwala pa ba kayo dito kay de Lima? Diyos ko po naman, Lord. No? Hanggang ngayon, nagpapauto pa rin kayo kay de Lima. Nako po Nandyan na nga yung mga ebidensya. Ang dami ng mga ebidensya, voluminous. Ang fishing expedition presupposes walang ebidensya. These are voluminous evidence. Documentary, and of course, we can expect testimonial and real evidence. So yan, nandyan na po yung mga ebidensya. Kaso nga lang, yung mga ebidensya nyo, mga basura, di ba? Nakita nyo, yan tingnan nyo po yung mga papel na yan. Nako, bulto-bulto pong papel ang ipinakita nila sa taong bayan. Pero ang tanong, gaano po ba ito kamakatotohanan? Or ito po ba ay isang pangdrama lamang? Di ba? Ang dami yung mga papilis dyan, no? Klarong-klaro. Pero ang tanong, mga totoo kaya yan? Totoo ba yung mga ebidensya ninyo or gawa-gawa lang? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto. Bago po natin tapusin ang video ito, panoorin po muna natin at bigyan natin ng reaksyon. Itong si attorney, alanganin at tawaging attorney. Ano na lang, Yusek na lang, Yusek Claire Castro. Ito po. Yun, hindi po pa nagiging issue sa Pangulo ang impeachment laban po kay sa Vice Presidente. Pero ang Pangulo po kasi sinabi na noon pa, kung dapat managot, ay dapat panagutin. Wala dapat sinisino. So in general, lahat na maaaring may kasalanan ay dapat lamang managot sa batas. Lahat po ng may kasalanan ay managot sa batas. Okay? Sino po yung may kasalanan? Si Saldico, di ba? May kasalanan si Saldico. Aminado talagang taong bayan na may kasalanan si Saldico. Pero umamin po si Saldico na mayroon pang mas nakakataas sa kanya na mas may kasalanan pa. At yun ay walang iba kundi si former Speaker Martin Romualdez at si President Bongbong Marcos Jr. Kaya Castro, yung sinasabi mo, no? Suntok sa buwan yung sinasabi mo. Singaw dito sa ilong, hindi mula sa puso yan
Dahil alam ng taong bayan na yung may pinoprotektahan kayo, no? Mayroon po kayong pinagtatakpan. Yan po ang katotohanan, di ba? Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito? I-comment nyo na lang. Maraming salamat po.